What's up pala sa ating panibagong video mga bossing. So ngayon po naka-encounter ako na yung Bergman natin na kapag nasa biyahe tayo is namamatay po siya. Bigla na lang po siyang namamatay mga bossing. Nakapagtataka ako na bakit namamatayan ako kasi kaka-update ko lang naman sa ECU niya. At saka sa throttle body naman, kakalinis pa lang naman yan. At saka bago rin ng fuel filter. At saka yung ating air filter. At saka yung spark plug natin, bago yan mga bossing. So nakapagtataka kung bakit ako namamatayan. So sa akin kasi habang nasa biyahe, namamatay siya. Tapos ayaw siya umandar mga bossing. Pero naka-on naman po ang kanyang dashboard. So kahit sipain mo pa, kahit mag-kick ka pa, hindi rin siya umaandar mga bossing. Bali naka-on lang po ang kanyang dashboard. So kailangan mo pang i-off at saka i-on ulit yung dashboard para po mapaandar siya. So doon pa lang na issue mga bossing is alam ko na. So doon pa lang yung ating side stand pa lang ating problema mga bossing. Kasi sa side stand inoobserbahan ko mga boss, pinapaandar ko kasi so una chine-check ko mga bossing, bali naka side stand to at saka pinapaandar ko ang aking unit. Tapos pag side stand naman niya yan is hindi siya namamatay mga bossing. So, tuloy pa rin mga bossing, hindi pa rin siya namamatay. So doon pa lang sira na talaga yung ating sensor sa side stand. So naandar pa naman siya pagka kinabukasan. So paglinis ko, pag on ulit umaandar naman. So nung balis na ako is namamatay na siya, ayaw na mag start. Pero naka-on pa rin ang kanyang dashboard. At saka umuugong pa rin ang kanyang sa may fuel pump, pero hindi na siya umaandar mga bossing. So yun nga ang problema sa side stand pala. So ito siya mga boss, pakitaan ko kayo ng pakitaan ko kayo ng actual. So ngayon i-on ko yan, kung narinig nyo yan, may umuugong po sa kanyang compartment. So meaning nag-function pa po yan mga bossing. So ngayon kung i-check naman natin sa kanyang battery, kapag naka on lang ang dashboard is normal naman 12.4. Ngayon i-on po natin ang kanyang makina. Ayan, paandarin natin. Ayan, minsan umaandar siya, minsan din namamatay. Ganito ang senaryo sa akin mga bossing. Namamatay yan bigla. Ito umaandar siya mga bossing. Kikita nyo is umaandar naman siya mga boss. Yan. So may time kasi na namamatay ito. Yan. So ngayon i-check po natin ang kanyang side stand. Ayan, kita nyo mga bossing, tuloy pa rin ang kanyang makina, hindi pa rin siya namamatay. Ayan, doon pa lang sira na po ang kanyang side stand sensor. Kaya po minsan namamatay. Kapag naandar naman mga boss is normal lang po ang kanyang voltage. Ayan. So 5 days pala to sa akin mga bossing, hindi ko nagamit ang unit natin kasi hinihintay ko pa yung order na side stand sensor niya. So ngayon dumating na po siya mga boss. So ito siya. So ito yung ipapalit natin kasi sira na po yung sensor. So ito, nabili ko ito kay Resto Moto. Yan. So nagkahalaga po ito ng 1,100 plus. Sa 5 days hindi ko pala nagamit. At ang ginawa ko mga bossing is nag-discharge ako. Bali tinanggal ko yung battery mga bossing para hindi po ma-drain. Ngayon tinatry ko, ayun, binalik ko para hindi po ma-drain ang battery mga bossing. Ayan, ganun po kapag natambak po sa bahay ang kanyong. So ganun po kapag yung unit nyo is natambak lang po sa bahay. So kailangan nyo po i-drain, is kailangan nyo pong tanggalin yung battery. Yan. So ito, kung nakikita nyo, wala talaga mga boss. Yan, ayaw mamatay yung makina. Yan, so sira po ang ating sensor nya sa side stand. So after 5 days medyo yung makina nya parang ang lamig ng tunog nya kasi ngayon ko lang napaandar. Minsan namamatay kasi ito mga bossing. Ayan, kasi dati ginalo ko yung nung last day, ginalo ko yung IEC nya, inadjust ko, ayun, nagloko, lumabas yung check engine nya. Yan, dahil hindi po natin naayos pagbalik yung IEC. Ang ginawa ko dito is binaklas ko ulit yung IEC at saka iniikot ko ng 6 times.
At saka after nun, kasi after natin masalpak ulit yung IC is may check engine pa rin. So ang ginagawa ko is nag-diagnostic tool ako para po matanggal itong check engine. Wala pa rin mga bossing, hindi pa rin umaandar. So yun pala ang problema sa side stand pala. Ayan. Umaandar lang ito ngayon mga bossing. Baka bukas mamamatay ito. Kasi din ganun kasi ito. Kapag sira na yung side stand is minsan umaandar, minsan namamatay. Ayan. So mas ugaliin na magpalit tayo. Yan. So ipapalit natin. Palitan natin ito mga bossing, itong bago. So bali kailangan ko po tanggalin lahat ng kaha. Yan. Kasi babalutin ko yan mga bossing. Babalutan ko po yan mga bossing. Yung socket niya sa side stand sensor. Kaya kailangan ko tanggalin yung buong kaha niya mga bossing. So kung tutusin, kung magpapalit lang kayo ng side stand sensor is dito lang naman tatanggalin mga bossing. Doon sa kabila, dito lang magkabila at saka ito. At dito sa yan lang ang tatanggalin mga bossing is maabot mo na doon sa ilalim yung sensor niya dito. Yan. So sa akin tatanggalin ko lang to ng buo para po mabalutan ko yung socket kasi nabasa kasi mga bossing kaya hindi umaandar. Malapit ng gabi mga boss. So bali maabutan tayo ng gabi nito. So ngayon i-off natin mga bossing tapos paandarin natin ulit kung gagana ba. I-off natin. At saka i-on natin yan. Bay, hintayin lang muna natin yung animation. So ngayon paandarin ko mga boss. Yan. So yun, gumana naman siya. Pero may time talaga na bigla na lang namamatay. So may time talaga na bigla talagang namamatay. Yan, so mas mabuti na palitan natin. So okay, tatanggalin muna natin itong buong kaha niya. So bali tatanggalin ko lahat ng kaha mga boss kasi babalutan natin yung side stand switch para po hindi mababasa. Kasi kung tutusin, pwede naman dito kahit dito lang tanggalin para isalpak lang. So sa akin, kailangan kong kalasin lahat para po mabalutan yung socket sa side stand sensor. So ayan, inumpisahan ko na mga bossing. So una, dito, so alam nyo naman sa upuan. So dito na lang, sungkitin nyo lang to mga bossing. Ito, sunditin nyo lang to. Yan, push pin na yan. Yan, so yun lang kadali. At pwede na ito matanggal. Yan. Alright. Next naman is itong dalawa. Yung dalawang screw para sa cover po ito ng tangke. Tanggal na rin. So buksan na natin itong takip para matanggal po natin siya. Yun. Tapos ibalik mo lang. Yun. Next naman mga boss is itong tornilyo sa grab bar nya. Yan, 12mm lang po yan mga bossing, yan tatlo. So ayan, pwede na po natin itong maalis. Yun, goods. So next naman ang tatanggalin natin is dito mga bossing. Yan. So dalawang tornilyo lang yan dito mga bossing. Yan. So yan, so pwede na po natin matanggal. So dito nilang hawakan sa magkabilaan. Yan. Yun. So next naman mga bossing is ito na po ang tatanggalin natin. Itong kaha na to. So ito lang, dalawang screw. At saka dito sa magkabilaan, 4. Yan, bali 4 yan. At dito, 2. Yun. At saka isa pa dito sa kanyang tail light at saka sa signal light mga bossing. Itong 2. Hugutin nyo lang yan. Yan, ito mga bossing. Para matanggal po siya. So yan, after natin mahugot ni itong mga socket sa tail light at saka sa signal light niya mga bossing, is pwede na po itong matanggal. Yan. Pwede na po natin yan maalis mga bossing. Yun. So next naman mga bossing is ito po ang tatanggalin natin. Ito. So sundutin nyo lang to, yung pin na yan. At saka may tornilyo pa yan sa ilalim, isa. At saka dito mga bossing, isa pa dito. At saka
dyan mga bossing para matanggal na po ito. Yan, para matanggal po ito mga bossing. Kalas na po natin lahat ng screw nito mga bossing, so pwede na po natin tanggalin. Yun. Same process lang din sa kabila mga bossing dito. So same process lang din sa kabila. So ang next naman tatanggalin natin ay itong sa Allen bolt. Iyan, may Allen bolt dyan. Isa at saka yung apat na yan sa apakan mga bossing. Yung apat na yan. At saka dito isa din sa kabila. Yan. Ito. Yan, para maalis na po natin yan mga bossing. Ngayon tatanggalin muna natin to side mirror. Yan. So next naman mga bossing is ito naman tatanggalin natin. Yan. At saka isang screw dito mga bossing. Yan. Bago mo ito kalasin. So next naman is dito mga bossing. Yan, may tornilyo dyan. Yan. At saka dito. Dalawa. At saka ito rin mga bossing. Yan. Yo. Dito naman tayo magkakalas mga bossing. So ito, may tatlong tornilyo niyan. Tatlong screw pala. Yan, isa. Yan, isa, dalawa. At saka ito, tatlo. Yan. So kahit di natatanggalin itong sakit kasi ito lang naman ang purpose na matanggal siya mga bossing. Maluwagan lang ito para po kalas na po natin dito mga bossing. Ngayon naman mga bossing is na luwagan na po natin yan. Natanggal na po yan. So ito naman ang tatanggalin natin. So sundutin nyo lang itong push pin. Yan. Tapos ito isang screw. At saka dito mga bossing. Sa pagsikwat naman dito mga bossing, dapat dito kayo mga bossing para madali lang siya masikwat. Yan. Tapos tulak nyo pataas. Yun. Tapos doon pareha din sa kabila. So yan, tanggal na. Yun. So next naman mga bossing is ito. Bali tabilan natin ito. Tanggalin na natin tong screw. Yan, isa. Tsaka itong dalawa. Bali tabilan natin yan mga bossing. Pag lang hugutin itong pag once na nahugot nito mga bossing, pag once na hinuhugot nyo ito is nare-reset po ang kanyang gas consumption. Pero sa naman sa odometer hindi po yan nare-reset mga bossing. So next naman ang tatanggalin natin is ito. Tatanggalin natin ito mga bossing. So ito isa, dalawa, tatlo, yan, apat, tsaka dito pa yan, may isa pa dyan, yan, to at dito sa kabila yan, may isa pa dyan. Sakit, ito lang kalasin yung mga bossing. Ito, yung puti na sakit na yan. At saka ito, yan lang ang dalawa. Yan ang hugutin nyo para matanggal po itong kaha din sa may headlight. So may tatanggalin pala tayo mga bossing. So ito, dalawa pa, 10mm yan. Yan. So ito, nahugot na ito. Yan. So ito na lang dalawa para matanggal na po itong sa may headlight. Yan, pwede na po natin malis. Yan. Okay. So next is itong last na. Itong last na po ang kalasin natin mga bossing. So ito, kakalasin natin ito. Yan, isa. O ito na, nakikita na po siya. Ito kasi ang dahilan kung bakit po minsan namamatay. Kung gusto ko yung mag-bypass mga bossing, so may kasi yung bypass mga boss. May disadvantage din yung bypass. Kasi yung bypass mga bossing, kapag nag-bypass kayo sa inyong side stand, is kailangan po nakabalot ito
Tapos nilalagyan ito ng diode. Ito, tatanggalin muna natin. Yan. Ito siya mga bossing, ito po ang sira natin. Ngayon mga boss is papalitan natin ito. So ito po ang ipapalit natin, itong bago. Bergman Street at saka Bergman EX, pareha lang yan mga boss. So ayan, ito bago. So ikabit natin, try natin mga boss, paandarin natin. Yun. So okay siya mga boss. So ngayon mga boss, since na nasalpak na po natin itong sensor niya sa side stand, so papandarin natin mga bossing kung gumagana na ba. Yan, pandarin natin. Yan. So pigain lang natin ito. Yan, bago tayo mag start. So dapat kapag binibitawan natin ito mga boss is namamatay siya. So paandarin natin. Yan, umandar siya. So ngayon naman mga bossing is bitawan natin kung gumagana ba yung ating bagong nabili. Yan. Yan, so meaning mga boss, gumagana na siya mga boss. So ito lang yung dahilan, sira na itong stock natin na sensor. So ngayon goods na mga bossing, gumagana na po siya. Yan. So ang gagawin ko dito, kaya ang purpose nito mga bossing, kaya tinanggal ko buong kahan nito kasi babalutan natin ito. Mahirap na kapag nababasa ito mga bossing, pumapalya ito minsan kasi nagbaka sakali kayo nasa spark plug lang ang problema. So ito pala ang dahilan mga boss kung bakit po namatay-matay ang inyong makina. Tatanggalin muna natin to kasi ibabalik na natin para ma-check natin mga bossing. Yan, balik natin siya dito. Try natin sa actual naman sa side stand. Tapos idaan natin dito sa ilalim sa may kable. Yan, tapos higpitan natin itong kable mga bossing para hindi po masasayad sa baba nito. Yan. So hilain lang natin mga boss. Yan, dito natin idaan sa ilalim. Yan. Tapos saksak natin dito mga boss. At saka start ulit natin. Yan, pandarin ulit natin yan mga bossing. Yan, pandarin ulit natin. Yun, so hintay-hintay na lang sa animation. So ayan, naandar na po siya mga boss, umaandar na. So ngayon naman ang gagawin natin is ibaba natin kung namamatay ba. Ayun, gumagana na mga bossing. Ito lang talaga ang dahilan mga bossing, kaya namamatay-matay ang ating makina. Ang gagawin ko dito mga boss, since na salpak na natin, is babalutan ko po yan ng electrical tape para po hindi siya mababasa mga bossing. Babalutan lang natin yan para po hindi mamatay-matay ang ating makina. Kasi pag once na nabasa ito boss is medyo nagloloko ito. Kaya nasisira po ang ating side stand switch, side stand sensor. Yan. Isa din yan sa reason mga boss sa palagi kayo nagpapalinis sa inyong mga unit. Kasi pag nabasa ito mga boss, medyo hindi talaga umaandar kapag nabasa ito mga bossing. So mas mabuti na
balutin nyo na lang to. Yan, para sa safety po ito mga bossing. So yan, nabalot na po siya mga bossing. Hindi na po yan basta-basta mababasa. So alright mga bossing, so nabalik na po natin lahat ng kaha niya. Ayan, nabalik na po natin. So ngayon i-double check natin, paanda rin natin mga boss kung namamatay ba kapag i-side stand. Yan. Alright. So yung voltahe niya is nasa 12.6. Yan, medyo mataas siya bossing. Mataas yan. So ayan, gagamit tayo ng kickstart. So ayun, okay na siya mga boss. Yan, so yan, kung nakikita nyo is naka zero yan, is di kasi naiikot yung gulong. Yan, nasasayad po yan sa bato mga bossing. Yan, kaya di siya naiikot. So ngayon, check natin, side stand natin kung namamatay ba. So ayan, gumagana na siya mga boss. So okay na.